Okay, so first vlog natin ngayong araw is yung radius at radius and movement of a particle around a magnetic field. So ano ba ang importansya nito sa mga electronic devices? This is actually a physics and chemistry concept combined, no? Ano nga ba ang silbi nito sa mga electronic devices natin? Please remember that by definition, a computer, whether it's a personal computer or a laptop computer, is an electronic device. May electronic components yan sa loob. So, ibig sabihin, kung ang electronic device is saklaw ng ganitong concept, anong silbi nito, lalong-lalo na sa electronics? So, nakapag-research tayo, no? Yung movement ng particle around a magnetic field is a fundamental operation ng mga electronic devices, no? Yung radius nun is nakakaapekto doon sa kanilang path. Yung path nila is pwedeng cyclotron, pwedeng spiral or helical, di ba? So nakita na natin yung formula, no? At kung bakit sine at cosine yung ginagamit. Okay, nasabi ko na yun kahapon. But yun yung silbi. Bakit ko kailangan pag-aralan to? Of course, I'm a computer science graduate. It is my obligation having that diploma to know these things personally. Kasi dapat alam natin yung scientific background ng computer science o yung mga concepts na pang-electronics na applicable sa computer science. Anong mga electronic devices na applicable to? Yung ating mga lumang TV o yung mga CRT monitors. Yung CRT is yung monitor nung araw. Hindi pa yung kagaya ngayon kasi baka naabutan nyo. Yung ngayon, yung flat screen LCD na. Hindi na yon. Yung monitor dati na malalaki. Yung malalaking monitor, ang tawag doon CRT o yung cathode ray tube. Yung mga sinaunang monitor, dito nakikita yung movement ng particle at yung radius nito. Second, yung microwaves. So lahat naman tayo may microwave sa bahay. So yung principles behind yung movement and radius ng isang particle, yun ang fundamental operation ng microwave ovens. Okay, kahit hindi na yung sa CRT, sa mga millennials, kasi baka hindi nyo alam yun, except kung talaga nag-aral kayo ng history ng computers. Pero sa mga non-comsci at non-IT, sa microwave. Tsaka dun sa mga mass spectrometers, no? No, yung magnetrons, yung microwave pala is may magnetrons sa tinatawag. So, doon po papasok tong sinasabi ko. So, yun lang pa.